Really strange things are happening in the world. Alam niyo, pagpasok ng 2026, parang inaasahan mo na bawat bukas natin ng mga social medias natin, may mga makikita po tayong mga kakaiba at mga kakatuwa. Ito po ay mga bagay na hindi natin inaasahan, maski sabihin natin ng mga 2019 bago mag-pandemic, mga 2018 pabalik, 2019 pabalik, iba po ang panahon. Okay? It's not the same anymore. Good morning, at ang pag-aaralan po natin ngayon ay simple lang po. Yung Antichrist po ba, nandito na. Ayan. Kasi ang basihan po nung iba, yung mga pangyayari. Pero ang Bible po naman kasi tahimik pagdating sa Antikristo. Ang sabi lang ng Bible, yung mga gagawin ng Antikristo. Maliwanag po yan, nasa Thessalonians. In fact, may hula pa po sa Daniel regarding that. Pero sabi nung nakausap ko po kahapon na very wise sa Bible. Ang tagal naman. Napakatagal naman ni Lord Jesus. Dahil marami na raw pangit na nangyayari sa mundo, marami na parang mga tao, especially mga Christians, na parang gusto na mag-rapture para matakasan ng mga problema. Well, ang sabi ko, may we have the right attitude of getting things in our minds na sana matupad na. Tama sana yung maging attitude natin. Like for example, gusto mo nang dumating si Lord Jesus. Bakit? Dahil makatakas. No? The main reason ba't gusto dapat natin bumalik si Jesus is para makasama na po natin siya. Okay? Kasi nagbibigay ng false hope ang masyadong pag-i-speculate ng mga bagay-bagay. Believe me. Alam po ninyo, kung titignan mo ang Old Testament, hinihintay na po nila si Lord Jesus noon pa man, no? Pero dumating si Jesus at the right time, nung kanyang first coming. Pero nung kanyang first coming po, sa kanyang pagdating, nainip na po yung mga Hudyo. Kaya, alam nyo, may pagitan pong napakatagal na panahon, 470 something years. 470 years yata kung di ako nagkakamali. Pagkatapos ng Book of Malakay, lumipas pa ang 470 years bago isilang ang Panginoong Jesus. Ganun po katagal, silent years po lahat yon. At during that time, walang nangaral, wala lahat. Parang nainip. Pero kung kailan ka naiinip, dun siya dumarating. Kaya anong pinagkaiba ngayon sa second coming o sa rapture? Wala. Sa hindi natin inaasahan, bigla siyang darating. Yan ang Panginoon natin. Okay? Pero, makikita po natin ngayon, iba po ang panahon. May mga naghihintay kay Lord Jesus noong 1920s. Actually, noong 1888, kung hindi ako nagkakamali, I think it was 1887, nasa 1888, ganyan. Marami po mga tao noon sa Europa, ibinenta ng mga ari-arian, ganito, ganyan na raw, darating na ang Panginoon. Hindi po nangyari. O dahil nag-date set, if we allow the Lord bilang siya, at paniniwalaan lang natin kung ano yung nakasulat sa Bible, yun po, naniniwala po ko, magkakaroon natin ng katuparan. Yung pagdagit po sa atin yung rapture, bigla ang event. Isang event na hindi inaasahan ng kahit na sino, kahit sinong Kristiyano. Ang mga Kristiyano during the time of rapture, nagkakape, nagsisipilyo, naghahanda para pumasok sa trabaho sa eskwela. Normal na buhay, magpapagasolina ng kanilang mga sasakyan, magpapalinis ng mga bahay, no? Bibili ng mga ari-arian, yan. Normal, busy day. Then biglang darating ang Panginoon, tutunog ang trompeta, then papaitaas na po tayo. Okay? Makikita po niyo sa Bible, napakalawak po ng mga pagitan, no, ng Old Testament times at saka nang dumating si Jesus Christ. Maniniwala po ba kayo si King David, matapos siyang namatay, after 1,000 years pa ipinanganak si Jesus Christ? O almost 1,000 years ka muna. Pero sabi ng mga Bible scholars, may nagsasabing almost 1,000 years. Kasi kung bibilangin mo, sabi nila, 699 years yung eksakto. Pero may mga nagsasabi naman, no, almost 1,000 years na. Pero alin man dun sa dalawa, matagal po ang pagitan. Ano po? Napakatagal po ng pagitan. Mula nung mamatay si Haring David,
bago ipanganak yung ipinangakong tagapagligtas si Jesus Christ. Messiah. Ano po? So, makikita po natin ang dali ng pagbabago ng panahon. At kung nakakapanood po kayo ng mga throwback dito po sa YouTube, yung mga parang nagre-recall ka, nagno-nostalgia ka, di ba? Halimbawa, yung Cubao, pinakita yung Cubao nung kapanahunan namin dati nung maliit pa kami. Tapos nakita ko yung Cubao ngayon, namamasyal ako doon, ibang-iba na. May nagbago, hindi po ba? Ganun po yun. Pero habang nandoon ka sa panahon na yon, hindi mo naiisip yan kasi nandoon ka lang sa kasalukuyan. Ako, ang payo ko, be in the now. Be in the now. Mabuhay tayo ng araw-araw, waiting for Him. Yun po ang pinakamagandang magagawa natin. For a daily basis ng buhay Kristiyano, mabuhay tayo araw-araw na nag-i-expect na ira-rapture na tayo. Okay? At syempre, pag nabubuhay ka naman araw-araw na alam mong the Lord will come to rapture us, magiging kapanapanabik, no? Ang buhay sapagkat masaya ka, si Lord Jesus lagi yan nasa isip mo, yung pagmamahal niya nagdadrive sa'yo, yung grace niya nagdadrive sa'yo. At hindi ka magiging fearful kung ano man ang pinagdaraanan mo, situation mo. Lalo po ngayon, whenever we open our social medias, may mga nagsusurprise sa atin na hindi maunawaan ng minds natin. Na parang, wow, ano ito? Especially yung mga UFOs na yan. Piniprepare po talaga na yung Antichrist. Kaya ako naniniwala po ko doon sa katanungan kahapon, nandito na ba yung Antichrist? Matagal na po. Ako naniniwala ako matagal na siyang naipanganak. Pero pagdating ng edad 30 anyos, lalantad na po siya. Why 30 anyos? Why 30 years old? Remember, He is mimicking Jesus in every way. Ilang taon ba si Jesus Christ nung lumabas siya sa scene? Nangaral, 30 years old. Namatay, ilang taon? 33 years old. So, 3 taon, di ba? So, imimimik yan ng Antikristo. Kaya yung mga nagsasabi ng Antikristo si ganito, Antikristo sa ganyan, tapos ang edad matatanda na, cannot be. The Antichrist is young. Dahil karisma ang karisma ang dala niya sa tao. Panagsalita siya, paniniwalaan siya. Kasi ang mga tao tumitingin po sa good looks. Tumitingin sa appearance ang mga tao. Karamihan ng mga tao ng mundo, yung mga unbelievers, tumitingin sa appearance yan. Okay? Kung ang itsura mo parang so-so, parang parang ganun lang, wala. I mean, hindi ka pagtutuunan ng pansin. Kung mahirap ka, hindi ka pagtutuunan ng pansin. Pero ikaw ay mayaman, tignan po ninyo yung mga nagiging mayaman. Dating mahirap, naging mayaman. Dumarami ang kaibigan, hindi po ba? Yan ang mundo. That's the natural sa mundo. Si Jesus Christ nga nabuhay dito ang mga kaibigan lang niya, yung mga mangingisda, tax collector, kaibigan siya ng mga makasalanan, di po ba? Dahil nag-anyong tao siya Inabot niya ang mundo. Pero sa pagkakatawang tao niya, nasalamin ang katotohanan ng mundo. Nakita ang mundo kung paano magtrato ng tao. Okay? Pag mahina ka, mahirap ka sa mundong ito, wala ka makukuhang praise sa mga tao. Hindi ka malakas. Mas malakas yung mga mayaman. Ganyan po talaga dito. Huwag sasama ang loob po ninyo. Nasa Bible po lahat ng yan. Lalo na po ngayon. Yan po ay stage para sa Antichrist. Ang Antichrist po makapangyarihan. Ang Antichrist po charming. Madali niya makukuha ang mundo. Again sa tanong, nandito na ang Antichrist, matagal na po. May nagsabi kahapon sa akin, siguro ang edad ng Antikristo ngayon nasa 29 anyos na o 28. Pero mas maganda nasa 30 na sana para this year lalabas na siya. Mag-rapture na, hindi ba? Yun ang sabi ko, sana 30 anyos na yung Antikristo para ma-rapture na tayo. Okay, yun lang pong usapan natin ngayon. Okay, araw-araw expect Jesus to return sa rapture. Okay, at syempre, we have to really share the good news of grace. Naligtas tayo dahil sa biyaya ni Panginoong Hesus. Dahil pagkatapos ng church age, hindi na po salvation by grace ang paraan para maligtas. Huwag nyo hintayin mapunta kayo doon sa tribulation at maging tribulation saints kayo. Katakot-takot na pasakit at paghihirap ng kalooban ng mararamdaman ng mga taong maiiwan doon. So, ngayon pa lang, receive Jesus as your personal Lord and Savior. Thank you.